I am Angelillian, or welcome to my channel. I cut and sew and outfit even gowns. Hi everyone! Our topic for today is about the inlet cloth that we are going to make a terna. And this is the sleeves that are usually the huge part of the terna that make ternas stand out. So sit back and relax and enjoy learning. From the tip, 2.5 inches. Then mark it. From 2.5 measure point 9 inches. Then 1.5 for the folding allowance. Forward the measurement through straight line. 1.5 allowance, folding allowance. 1 inch, 7.5. 7.5. Be sure. Three and 3/4. 3 and 3/4. Straight line. 9. We will make a cord. 2 and 1/4. 2 and 1/4. 2 and 1/4. In between sa 9, markings 4.5. Then, we'll go down here, 1/2 inch. Pasok tayo ng 1/2 inch. Ganyan na siya. 2 and 1/4. 2 and 1/4. Tapos, pa-cord na natin palabas. 1 inch is 1/2. Okay, 1 and 1/2. Guhit tayo ng 1 and 1/2 each. 1, 2, 3, 4, 5. Then, bilhin natin ang isa. 6. Ito yung pinakahuli na pleats. Gawin natin itong 6 na pleats. Yan, i-curve na lang natin siya paunti-unti labas. Ito na yung Filipiniana sleeves natin. Yung size nito is medium. Tapos i-cut na natin to. Dapat pantay siya. Tingnan natin kung pantay ang bawat gilid. Kasi kung hindi, dapat bawasan natin yan para hindi siya iba-ibang sukat sa dapat balance yung kaliwa at sa kanan. Ito yung sa unlad na design. Pagkat natin, ipin natin siya para makuha natin yung center. Yan. Yan ang center. Ipin natin yan. Kasi dapat pantay yung magkabilang side.
ito, kapag na-fold natin ito, ganyan na siya sa ilalim. Yung center natin dito is ito. Kaya dapat, dyan natin siya sa center, itapat. Dapat may allowance siya para matago to. Kaya ganyan. Tapos ipin natin yan. Kung ano ang allowance natin dito, dapat dito rin pareho. Para hindi tabingi. 3/4. Tapos ipin natin yung isa lang, ipin natin kasi pareha naman dito na sukat. Nakikita natin rin dito kung pantay ba siya o hindi. Tapos i-adjust na lang natin para magpantay. Dapat ito sa gitna, dapat ang center yan. Tapos ipin. Dapat itong may borda, dapat naka, ano siya, mas mataas siya ng kunti, mga 1/2 inch, pwede na yan. Yan, pagkatapos natin mag-pin, pwede na siya i-cut. Kapag nag-cut tayo nito, dapat tingnan natin yung ito naka-align. Hindi siya naka-align, kaya ayusin muna natin. Dapat kung ano dito, dito din pareho lang. Saka natin siya i-cut. Pwedeng lagyan natin ito ng allowance para sa pag-fold. Check muna natin kung hindi ba masyadong malaki yung fold. Ito yung sizes nito is medium lang kasi maliit lang si sister. Cut na natin. Lagyan na natin muna ng allowance na 1/2 inch. Cut natin yung center. Para alam natin saan natin siya i-cut. Sa pag-pleats, dito dapat iunang pin. Tapos ito, gaya ng dati, pleats natin ito. Yung malaki. Yan. Dito sa kabila. Tapos, ang sunod na i-pleats itong dito. Saka natin i-pleats dito. Tapos,
ito, ganyan. Tingnan mo, flat siya. Balance siya dito. Tapos ito, pag pinasok mo, yan siya. Tapos itahin natin ito isa-isa mamaya bago natin ipasok dito. Yan. Tapos yung bulsa dito, lagyan natin yan ng pampatigas mamaya. Yan. Ito, pwede natin itong bawasan. Tulad nito. Kung feel mo na gusto mo siyang bawasan ito, pwede mo yung bawasan. Dito ko lang magbawas. Tapos dito. Ito, pwede mo rin itong bawasan kung lakihan mo yung ano sa arm. Butas. Para sa akin, okay na yan kasi yung fold para sa paloob, makukuha pa ito. Kasi tatayin natin ito sa turn. Set aside muna natin ito. Pwede natin ito siyang mas lagyan pa ng curve, yung form. Ito, bawasan natin ng ganyan. Bawasan natin ng konti. Pati rin dito sa kabila. Doon sa cloth, i-adjust na lang din natin yun pag tinahi na. Ayan. Kailangan medyo ganyan siya kasi para hindi maipit yung sleeves dito. Kung ipasok na natin yung crinoline na naka-form na, i-form na lang din natin uli yung cloth kasi yung cloth kasi niya, iba yung texture ng cloth. Kaya dapat ibagay mo kasi meron kasing cloth na para siyang stretchy na dapat tingnan mo rin para hindi masira ang quality. Tapos ayusin uli yung pleats kasi dapat naka-iron siya doon sa crinoline kasi yung crinoline siya yung magdadala sa tigas doon sa ilalim. Bago natin i-attach siya sa crinoline, ulitin natin yung pagka-pleats tapos yung mga cloth na sumobra, ikat lang din natin yun para malinis at may quality yung tahi natin. Yan, at natapos na nating inulit yung pleats. Pwede na siyang itahi. Kailangan tahiin muna bago natin i-attach kasi yung cloth kasi niya hindi stable. Yan din yung isang titingnan natin kung gagawa na tayo sa actual. Kasi hindi pare-pareho yung cloth. May mga cloth na hindi stable yung ano sa tela. Kapag ganyan ang tela yung hindi stable, bago ko yan i-attach sa turna, itahi ko muna talaga siya sa crinoline para naman hindi siya magtabingi kung i-attach natin doon sa body ng turna. Ayan, inulit na natin yung mga sumobra na tila, ikat na lang natin para yung ready na siyang ikabit sa sa body ng turna. Kung makikita mong may mali, huwag kang matakot na ulitin yan. Dapat ulitin mo yan para may quality yung trabaho mo. Ito, bawasan din natin ito.
Yan, ready na yan.